Magandang hapon po. Ako po si Bill Camila, taga Villasis Pangasinan, Person with Disability, PWD, pero may silbi. Ang Panginoong Diyos po ay mabuti sa lahat ng panahon. Dahil dito, siya ay karapat-dapat ng papuri at pasasalamat. Ang kanyang salita, mga awit 34:14. Layuan mo masama, ang mabuti yung gawin. Hanapin mo ang kapayapaan at ito yung hapulin. Amen. Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, Mateo 5:7. Sa English, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahabagan. Ilocano. Dagas at dagiti manangaasi, talak aman danto, tiasi. Papuri kay Yahweh. Gumawa ng mabuti. Gumawa ng mabuti. Mabuti. Mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas at buong mundo, tayo po'y gumawa ng mabuti araw-araw. Hanggang sa ating huling hininga, tayo po'y gumawa ng mabuti. Sa salitang mabuti, meron po tayong gagawing mabuti. Sama po ay mahabag. Atin pong habagan ang ating kapwa. Mga taong nangailangan po ng habag ay atin pong pakitaan ng habag. Mga taong mahihirap, pulubi, mga taong gutom, uhaw, walang damit, walang matuluyan, at iba pa. Tayo po'y mahabag. Ang ating Panginoong Hesus ay compassionate. Siya po ay mapagmahal at mahabagin. Dahil dito, siya ay naparito sa lupa upang tayo iligtas mula sa kasalanan. Upang hindi po tayo maghirap ng walang hanggan sa impyerno. Dahil sa kanyang habag, siya nga'y nagdusa, naghirap at matay sa Kalbaryo upang tayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. At nang siya ay narito sa lupa, siya ay nahabag sa mga taong may iba't ibang uri po ng sakit. Kanyang pinakain ang mga gutom, kanyang pinalayas ang mga demonyo na nangalipin po sa mga tao. Tayo rin po sana ay magpakita ng mercy. Habag po sa mga tao. Una po sa ating pamilya at mga kamag-anak. Sa mga tao nasa ating paligid po, sa ating mga kapitbahay, katrabaho. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ayon kay Pablo, tayo po ay gumawa ng mabuti, lalo na sa ating kapwa Kristiyano, kapwa mananampalataya. Kaibigan, God expects you to do good sa iyong kapwa Kristiyano. Kung saan ka man nagsisimba, nagkakapilya, ang kapwa mo Kristiyano roon ay dapat mong habagan kung siya ay may sitwasyon, nahihirapan siya, kailangan niya ng kabaitan. Mabuti. Ang A naman ay asikasuhin. Ang sino
Asikasuhin ang taong kumakatok sa iyong pinto. Kung may kumakatok sa iyong pinto, tok tok tok, buksan mo ang pinto. Baka siya ay nangailangan ng tulong. Siya ay mahirap, wala silang makain, gaya ng bigas. Kung marami kang bigas, meron kang perang babahagi sa kanya, ay tulungan mo, asikasuhin mo siya. Sa loob ng tahanan sa pamilya, kung meron tayong kapamilya na may sakit, atin silang asikasuhin. Bigyan ng gamot, pakainin, bigyan ng tubig, ng kumot kapag ginikinawa. Asikasuhin natin sila. Atensyonan. Let's pay attention to the needs of our loved ones. Let's pay attention to the sick, to the weary, to the discouraged, to the hopeless. Alam niyo po, ito ay para sa glory ng ating Panginoong Diyos. Ako'y mahirap lamang. Wala po akong trabaho. Hindi gaya po ng dati. Meron po akong blessing. Pero ang blessing ko po ay from people whom God are using or whom God is using to bless me. Like people who share with me financial blessings. In-kind support, pagkain, bigas, tinapay, at iba pa. And I share my blessings with people who need help. Mahabag po tayo sa mga tao. Asikasuhin po natin ang mga taong nangailangan po ng tulong. The government officials. Sa inyong opisina po, kapag merong lumapit at nag-solicit po ng tulong po for their projects, for specific needs sa community, and even for personal needs, asikasuhin po sila. Mahabag, asikasuhin, atensyonan. Ang ba po ay bisitahin. Bisitahin po ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, ang mga nagdadalamhati, hati ang mga namatayan. Mga kaibigan, noon po ang Panginoong Hesus ay bisita sa mga may sakit, gaya po na binan ni Pedro, at kanya po ito pinagaling. Maraming salamat sa Panginoong Hesus sa kanyang halimbawa na dapat nating tularan. Kaya ikaw, kaibigan, kapatid, minamahal na guro, Kristiyano, pastor, pastora, inyo pong ikalat ang inyong paningin at kayo po sana'y nagtatanong sa iglesia, sino po sa ating kapatiran ang merong sakit na dapat nating bisitahin. And that is a good ministry po, na sana po nabibisita ang mga miyembro ng church na may sakit. Kasi kailangan po nila ang pagbisita ng kanilang kapwa Kristiyano. Maraming salamat sa aking kapwa Kristiyano na bumisita sa akin noon sa Baguio General Hospital na ako po'y may stroke sa aking utak. So the leadership of our pastor, aking mga co-teachers noon sa UCU, Urdaneta City University, ang aking mga classmates sa Villasis National High School, sa Urdaneta City
University at ang aking mga estudyante dati sa Urdaneta City University and fellow pastors sa Christian Churches of Villasis, formerly Association of Christian Churches of Villasis, and co-pastors under Philippine Bible Methodist Church Incorporated. Yan po ay thumbs up from the Lord. Yan po ay approved from the Lord. At yan po ay acceptable sa Panginoong Hesus. Yan po ay kalugod-lugod, pleasing to God, na dapat nating ipagpatuloy na gawin po. Amen po ba? Amen. Ngayon po, ang tapo ay tulungan. Tulungan po natin. Sino? Una po sa lahat, tulungan natin ang ating kapamilya na nangailangan po ng tulong. Kung meron kang kapatid na mahirap, kumpara sa iyo ay tulungan mo naman. Tulungan mo yung kuya, ate, adik, younger brother or sister. Tulungan mo siya. Tulungan mo yung nanay, tatay, ang iyong mga magulang, your grandparents, your loved ones, friends, kapitbahay, kapwa-tao. At lahat ng taong nangailangan ng tulong ay tulungan mo sana sila. Bigyan ng suporta. Kaibigan, tulungan po natin ang mga nagdadalamhati sa mga namatayan na wala nang minamahal sa buhay. Hindi po sana pagbisita lang ating gagawin, kundi tayo rin po sana ay magbigay po ng tulong sa kanila. Amen po ba? Ang upo ay unawain. Unawain po natin ang mga taong nagkasala sa atin. Unawain po natin ang mga taong nagkamali sa atin. Unawain po natin ang mga taong nakasakit ng ating damdamin. Siguro po dahil sila ay nasaktan din at sila ay merong pinagdadaanan at marami sila problema sa buhay. Kaya ang kanilang damdamin po ay nasaktan. Tayo merong nabanggit sa kanila. May pahayag na sabi po sa kanila. Atin po silang unawain kung sila po ay merong nasabi, nabanggit, may pahayag, may sulat na hindi po maganda, na kinasakit po ng ating loob, ng ating puso, ng ating damdamin. Atin po silang unawain. Let us understand them, mga kaibigan. And as part of our understanding, atin po silang patawarin. Opo, atin silang patawarin sa kanilang mga pagkakamali sa atin. Atin po silang unawain. Let's be compassionate to them po. Tayo po sana maging empathetic. Let's share the needs, feelings, and concerns of other people. Atin pong unawain ang mga taong nagkasala po sa atin. Atin pong unawain ang mga taong nakagawa ng shortcomings po sa atin, mga kaibigan. Baka yung kaharap sa pagkain ay nakagawa ng kasalanan sa iyo. Para ma-enjoy mo yung kinakain, unawain mo siya at patawain mo siya. Ang inaman sa mabuti ay iwasan ang masama. Iwasan ang kasalanan. Depart from evil. Ang sabi po ng Psalm 34:14. Depart from evil. Example po, kung nasa aking harapan ay masama po,
at ako po'y tinutuksong magkasala, gumawa ng masama, ang dapat kong gawin ay umiwas. Dapat ko pong layuan ang masama. Ganito po. Iwasan mo masama, kapatid, kaibigan, minamahal na anak, tatay, nanay, dating katabaho, dating estudyante at kapwa ko. Iwasan ang masama. Huwag nating harapin ang masama. Let us not entertain evil, kundi atin po itong layuan. Kaya po nang ginawa ni Joseph noon sa Ehipto, nang siya po ay tinukso ng isang babaeng malayong asawa, ang ginawa po ni Jose ay siya po ay tumakbo, siya po ay umiwas sa masama. Atin po siyang gayahin, ay po sana ay umiwas sa masama. And let us not enjoy evil. Huwag po tayo mag-enjoy sa ating pinanonood na masama. Atin po itong iwasan. Saan man tayo naroon, mga kaibigan, sa loob ng tahanan, sa workplace, sa palengke, sa bukid, kung tayo po'y gumagamit ng cellphone at meron pang palabas na masama, atin po itong iwasan. At huwag po tayo mag-enjoy sa panonood ng masama, sa pakikinig ng chismis. Tayo po ay umiwas sa masama upang ang pangalan ng Diyos po ay ating maitaas. Ang po ay ganito din po. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Ating itaas ang ngalan ng Panginoon. Unang Korinto 10:31. English. Whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Kaya nga, kapag tayo'y kakain at inom at anumang ating gagawin, ating gawin ang lahat para sa lulhati ng Panginoong Diyos. Amen. Kaya kung tayo po'y magsasalita, atin pong siguraduhin na ang ating sinasabi po, ang mga salitang lumalabas sa ating bunganga ay nagbibigay luwalhati po sa Diyos at naitataas po ang pangalan ng Panginoon Diyos. Hindi po tayo ang naitataas. Hindi po tayo ang nag-glorify. Hindi po ating self, katawan, sarili ang naitataas po. Kaya kapag tayo po nag-post ng ating achievements, huwag po natin kalimutan maglagay po roon ng to God be all the glory. Oh, thank you Lord. I praise your name for these blessings. Huwag po sanang tayo po ang may taas, kundi ang pangalan po ng Panginoong Diyos. Maliwanag po yan. Mas maliwanag pa po sa full moon, di ba? Huwag po natin itaas ang ating sarili. Kaya iwasan po natin, mga kaibigan, ang gamitin, sabihin na expression na ako. Ilocano, siyak. Kung hindi ako, nusang nga siyak, awang ka kumay tataditayan mo. Nusang nga siyak, saan ka kumay nakagraduan. Nusang nga siyak, awang kumaday tang eskulaan. Nusang nga siyak, awang kumaday tang kapilya. Nusang nga siyak, awang kumaday tang ospital. Kung hindi sa akin, kung hindi dahil sa akin, wala ka sana sa iyong kinaroroonan. So yun ay credits to yourself, di ba? Pero hindi dapat. Let's give credits to God. Let's give credit to whom credit is due. Di ba? Mga kaibigan, huwag po nating kalimutan na sa ating pagkukwento,
Ang ngalan po ng Panginoon Hesus ay dapat mapapurihan at tayo po'y magkwento para sa Kanya. Glory! Glory to the Lord sa lahat ng ating sinasabi, sinusulat, sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ginagawa ng ating mga kamay, tinitingnan, pinanonood ng ating mga mata, at pinupuntahan po ng ating mga paa. Dapat po, ang Diyos po ang siyang napapapurihan. Amen po ba? Tayo po'y gumawa ng mabuti. Ating balikan ang salitang mabuti. Sa mapo ay mahabag, sa apo ay asikasuhin, atensyonan. Sa bapo ay bisitahin, sa upo ay unawain, sa tapo ay tulungan, at sa ipo ay iwasan ng masama, at itaas ang ngalan ng Panginoon Diyos. Mga kaibigan, sana po ay nakatulong po sa inyo ang aking pinahagi ngayon, dahil para sa akin ang ipo ay bahagi ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita po ng Diyos ay nagsisilbing enlightenment, liwanag po sa mga taong may kadiliman po sa buhay. Madilim po ang pag-iisip. Ang salita po ng Diyos ay source of comfort, nagbibigay po ng kaliwan. The Word of God is source of strength, upang mga taong nanghihina po sa kanilang faith po ay lumakas. The Word of God is a source of peace po. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ang mga tao po nakikinig ay nagkakaroon po ng kapayapaan. And the Word of God is a source of belief. Ang puso po ng mga taong nakikinig sa salita ng Panginoon Diyos po, gumagaan, gumiginhawa, at sa iba po, ang salita po ng Diyos ay source of salvation. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Sabi po ni Apostol Pablo. Kaya, hindi po dahil sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, hindi po ako naligtas, at kayo rin po ay hindi maliligtas kung hindi po dahil sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Papuri kay Yahweh. Ako po si Bill Kumila. As you can see, ako po may kahinaan, pero akin pong ginagamit ang aking kalakasan sa aking bibig, sa aking utak po, upang magpagamit po sa Diyos, upang akin po may bahagi ang salita ng katotohanan, upang ako po ay makagawa ng mabuti sa aking kapwa. God bless po.